What's up mga parats, may red light mo to. Ayan, gusto mo ba sumibak na pure stock na Rider FI? O, pag-usapan natin yan par, kasi maraming pinayak yung Rider FI, ano? Iba't ibang 150cc. O, syempre, pag gusto mong sumibak ng Rider FI, kailangan par, mag-upgrade ka. Ano ba dapat gawin para makasibak tayo ng Rider FI? Syempre par, kailangan natin i-upgrade yung motor natin. Kasi kung hindi tayo mag-upgrade, hindi natin kakayanin yung Rider FI na mayroong 18 horsepower. Ano po? So isipin nyo naman, yung Rider Curve natin 15 horsepower lang yan. Ba, sa all stock gaming yan ha, walang gagalawin na kahit ano. O anong laban mo doon sa 18 horsepower? Diba? Precise pa yung bigay ng air and fuel yan, kasi electronic yan. Di tulad ng Curve, kapag hindi mo natunan ng maayos yan, sablay na yan. Diba? So kailangan talaga tuloy mo na maayos at mag-upgrade ka, kasi pag hindi, walang mangyayari par. Tulad nito sa atin, kahit Curve Cool CDI lang par, i-upgrade mo, kaya mo nang sabayan yung Rider FI na yan. Ano po, may papakita ko sa yung video na may upgrade sa kumpara sa wala, para makita nyo yung diferensya ng takbo. Gusto nyo ng ganyan takbo? Gusto nyo ng ganyan takbo? Mag-upgrade kayo para hindi kayo umiiyak sa palalakas, di ba? Kasi par, kung hindi kayo mag-upgrade par, talagang papayikan kayo ng Rider FI na pure stock lang. Ano po? Ano, wag na natin ipagpilitan na kesyo, kasi hindi daw nakatawag yan, hindi daw kondisyon yung Rider Curve na pinakita ko. Ano par, kahit pa bagong labas sa kasa na Rider Curve, hindi tayo ganun obra. Kahit ipusta ko pa tong curve ko, ano, sa Rider FI ako, doon kayo sa bagong labas na kasa na Rider Curve para makita nyo yung pagkakaiba ng power, ano. O ayan, kung gusto nyo lumakas yung motor nyo, mag-upgrade kayo par. Same din yan sa mga ibang 150cc. Ano, mag-upgrade din kayo, mag-ECU kayo, mag-remap kayo, magpagaan kayo. O ayan, di ba? O ito ay para lang doon sa mahilig sa mga ganitong ano ha, doon sa mga mahilig sa mga friendly game na yan. Ano, mahilig sa mga waswas na yan. Pero dun sa mga nagra-rides ng mga normal rides, mga mahilig sa chill rides, di nyo kailangan yan. Ano po, di nyo kailangan yan mga pinagsasabi ko. Ito ay para lang dun sa gusto na tumapat sa Rider FI, na which is siya yung may pinakamalakas na power ngayon at mabilis pagdating sa 150cc category, ano po, na underbone 4-stroke. Ano, so ayan, malinaw yan ha. Alright, it's me again, Red Light Moto. At syempre, ito, paliwanag ko kung bakit. Kung bakit kailangan mag-upgrade ng CDI, kailangan mag-upgrade ng carb at ng coil. O, yung CDI par, syempre, siya yung nagpapatas ng horsepower ng motor, ng torque ng motor natin. O, yung carb naman, siya yung magbibigay ng magandang gas, air and fuel. More gas, more power. Di ba? At syempre, yung coil naman, siya yung magsusunog ng air and fuel mo. Kailangan maganda rin yung coil mo para ma-convert niya sa power yung ipapasok na air and fuel ng malaking carb. Diba? So nagigets nyo ha, malinaw yan par, napakalinaw ng pinagsasabi ko sa inyo. Iwan ko kung hindi nyo pa maintindihan yan ha. Ayan, lagay ko lang sa link kung ano yung gusto nyo bilhin. Meron tayo yung mga racing coil dyan, at meron tayong carb, meron tayong CDI. Ayan, pido ko lang par, pero kung manakbo par, tumakbo tayo ng 150 plus something. O diba? Sobrang iksi lang nun. O, sa ganun takbuhan par, sigurado. Kahit na naka-stack bore lang to, kahit nung naka-PCC ako, tumatakbo to ng 160. O, mas lalo na ngayon, naka 66mm tayo. Diba, sa mahabaan alam nyo na talagang gumuguhit rin ito, diba? Isipin nyo para 72 kilos ako, mabigat ako. Alright, it's me again, Red Light Moto. Ride safe, play safe. Alright.